guys. Good evening po sa lahat, mga brother, mga sisters. Meron po tayong isang brother itong pogi. Alright. Purihin ang Panginoon sa meron pa po linis sa taas. Okay. Yan, magbobomba pa ang ati Susan Dini sa ano. Oo, yan. Alright po. Siya yung napakalapit sa Diyos. Ano, dahil nasa kanya, makikita natin dito sa verse 2 ng chapter 10 ng Gawa, siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Isipin ninyo, sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. So, isipin ninyo yung ganito yung maraming tao. Makikita natin ito sa kapanahonan natin. Sumisimba. So, makita natin na yung mga maraming tao na hindi nakakaintindi o nakakaunawa, sabihin natin, siya yung talagang malapit na malapit sa Diyos. Pero, makikita na ang ating pinag-aaralan, pero wala siyang relasyon sa Diyos. Wala siyang relasyon sa Diyos. Ulitin ko, nasa kanya yung katangian na yun, ng isang pagiging religyoso, baka Diyos. Bakit? Nasa kanya yung pagiging matulungin, pagiging mapanalanginin, palasimpa siya. At ang buong pamilya, lahat ay may takot. Pero, wala silang relasyon sa Diyos. Dahil sa magandang loob ng Diyos, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinakikita ng Biblia, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng buti. Katulad ng ginawa ni Cornelio. Lungin, nasamba, dasalin, yung lahat ng hinahanap ng tao sa isang tao ay matatagpuan natin kaysa pamilya ni Cornelia. Bakit? Nasa kanya yung katangian ng pagiging isang religyoso, devoto. Pero, hindi sila ligtas. At mali lang natin pinag-aaralan na hindi pwedeng iligtas sa tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mabuti yung ginawa ng pamilya ni Cornelio. Tama? Mabuti yung sal, tulungin, pagsamba, nadasali. Pero, hindi sila ligtas. At yung sabi doon, nang binasa, sabi rito, hindi tayo pwedeng iligtas ng mabubuting gawa. Kita natin yan. Si Pedro po yung para sa kaalaman ng lahat, si Pedro po yung may hawak na manok. Makita natin yun sa mga simbahan ng tama ba? Tama ba? Okay? Para tatayo ako ng konti. So na makita ni Cornelio, si Pedro, siya po ay nagpatira pa at sumamba. Ito yung ginagawa ng maraming tao. Kaya nga ho pala sinugo si Jesus upang palayain sa mga maling kinagisnan, maling tradisyon o relihiyon ng tao. Kaya ho pinasulat ng Bible. Ginagawa po ito ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Sinasamba ang tao, sinasamba si San Juan, tama? May tao rin sila. Katulad ko. Nangaral din po ako, nangaral. Si Pedro po, si Juan, sila po ay katuwang ng Panginoong Jesus. Ikaw man ay Muslim, ano man lahi mo, lipi mo, nakita ni Pedro na ang Diyos pala ay walang pinipili. Nasa kultura ng mga tao, kultura, alam niyo yung kultura, bawal makipag-usap ang Hudyo sa hindi Hudyo, dapat kapwa Hudyo. Ay, ang kausap nila ay hintil. Sinong hintil? Si Cornelio. Bawal. Pero pinakita ng Diyos kay Cornelio na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos, mahalaga sa Diyos.
at lahat ng tao ay kinakailangang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, tingnan nyo ha, kaya nga sila ay sabi niya, kaya nga nais kong malaman kung bakit ninyo ko pinasundo, sabi ni Pedro. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon na nakalilipas bandang alas 3 din ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilawang ko sa utan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya't kagat ako nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandang loob ay pumarito kayo ngayon at naririto kami lahat sa harap ng kami mga ngaral. Hindi po kami dapat luran. Hindi nyo kami dapat. Makinig lang po kayo ng pangangaral. At sa pangangaral na yon na dumating sa pamilya ni Cornelio, ang buong pamilya po ni Cornelio ay naligtas. Kamag-anak, tauhan at mga kaibigan. Naligtas po sila. Naligtas po ba sila dahil sa kanilang pagiging religyoso? Paano sila naligtas? Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro, kailangang makapakinig ang lahat ng tao ng pangangaral na katulad nito. Kaya nga po ipagsabi ninyo ang mga pangangaral na katulad nito. Ano ho? At mga patay. Nang ibig sabihin pala na naging malinaw na sa pinangangaral ni Pedro na ang tao pala ay huhukuman kung kailangang makarinig sila ng pangangaral. Sinong huhukuman? Ang mga patay at ang mga buhay. Huhukuman. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang pahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya, tingnan niyo po ha, na ang bawat sasampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro, ano po raw ang tatanggapin nila? Tatanggap sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pangalan nino? Pangalan ni Jesus, hindi pangalan ni pastor ha? Hindi pangalan ng isang simbahan diyan. Hindi pangalan ni Pedro. Hindi pangalan ni Manalo. Kundi pangalan ni Jesus Christ. Ito nakakatuwa. Sa verse 44, habang nagsasalita si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig tulad nyo. Halimbawa, nangangaral ako. Nung nangangaral si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Tulad natin, halimbawa, kami na magkakasama, may Espiritu Santo na, no kami nangangaral, ang pastor, nagulat sila sapagkat dumating din sa inyo ang Espiritu Santo sa inyong lahat sa pamamagitan ng pangangaral na katulad nito. At sabi rito,